Alam nyo naman na paulit-ulit na ito pumapalpak itong universal na ito, dapat blacklisted na ito, and yet, palagi pa rin siyang sumasali at nananalo. God damn. Sir, hindi ko po alam yung nangyari sa ibang region. Doon po sa amin. No? Alam mo. Kasi bago ka, ikaw naman, niloloko mo naman kami iho. Sorry, I'll call you iho kasi ginagawa mo kaming tanga, parang bata. Hindi naman kami mga bata rito. Ikaw siguro ang bata. Bata, you were just born yesterday. Magpakilala ka, iho, kung sino ka. Good afternoon po. Ray Campomanes from DA Region 9. OIC Red. So, Sabi ni Senator Tulfo, award daw kayo sa Universal Harvester ng 230 million worth of fertilizer without bidding. You issued a purchase order. Now, meron pong public bidding siya, Senator. meron? Meron po. At bakit ang harvester ang nanalo kung meron? Meron silang, at the time when that was bidded out, I think there are, because I was not yet the director at that time, there are 3 bidders who participated, and the lowest bidder is Universal Harvester po. And what's your name? Ray Campomanes po. Ray Campomanes. Reynaldo Campomanes. Mr. Reynaldo Campomanes, pumalpak na itong harvester, paulit-ulit, dapat blacklisted na. Bakit niyo pa rin pinapasama ito sa bidding process? Bakit niyo pinapayagang sumali pa rin ito? Alam mo yung proseso, di ba? Kapag ikaw ay nanalo sa bid, dapat nandyan na yung mga fertilizer sa warehouse. In fact, merong mga taga-DA na gustong inspect yung warehouse para to make sure na nandyan yung mga fertilizer. Ang nangyari, ayaw niya kayong papasukin. Ayaw niya papasukin yung mga taga-DA to inspect. Dapat yun, pag nanalo sa bidding, meron na notice to proceed, agad-agad may di-deliver na yung mga fertilizer at mababayaran siya. What happened here is, wala pa pala siya mga fertilizer sa warehouse niya. I-order pa lang niya. So ang nangyari, nung nanalo sa bidding, pupunta sana mga taga dito, inspect the warehouse, hinaharang niya. And then what happens next? Humingi siya ng extension. Hanggang sa later on, nag-buy time siya, saka palang paparating kanya mga fertilizer. 230 million. Tama? Nanalo siya sa bidding. Are you sure? Can you show us documents pertaining to that? And then my next question is, alam nyo naman na paulit-ulit na ito pumapalpak itong universal na ito, dapat blacklisted na ito, and yet, palagi pa rin siyang sumasali at nananalo. God damn. Sir, hindi ko po alam yung nangyari sa ibang region. Doon po sa amin. No? Alam mo. Kasi bago ka, ikaw naman, niloloko mo naman kami iho. Sorry, I'll call you iho kasi ginagawa mo kaming tanga, parang bata. Hindi naman kami mga bata rito. Ikaw siguro ang bata. Bata, you were just born yesterday. You have to do due diligence. Sa lahat ng sasali sa bidding, gumagawa kayo ng cross-matching. Nagtatanong kayo. Tumatawag kayo sa mga ibang region. Sino bang supplier nyo dito? Sino bang nanalo? Ano bang record nito sumasali sa amin? As simple as that. Nag-check kayo. Gumagawa ka ng research. Sino ba itong harvester na ito? 230 million ang sasalihan niyang bidding. Then, ang pinag-usapan natin by the hundreds of millions, dapat sobrang ingat kayo. Senator Tulfo, from Universal Harvester, the owner is Dr. Milagros Ong Hao, founded in 2003, based in Quezon City, agricultural product wholesaler. Here. Sir, di ako naniniwala na hindi nyo alam. Especially kung malaking amount ang pinag-uusapan, the least you could have done is make some inquiry sa iba't ibang region, do some research about this company kung may kakayahan ba talaga sila na panindigan yung kontrata na pinanunulan nila. And you didn't do that. Pikit mata. Pinasali nyo sila. Maybe you don't know or maybe you know.
na ito ay dapat blacklisted na. Bakit, sir? Senator, bago pa lang po ako nakapasok sa DA, this transaction took place with my predecessor, kaya hindi po 2022. masyadong So, sino yung predecessor mo? si Director Dennis po. Is he still here? Is still with DA? Pwede natin Andyan. patawag? Ang sa akin lang kasi dito, Madam Chair, dapat itong harvester na ito, itong universal harvester, dapat to blacklisted na. And yet, from Region 9, Region 3, Region 4A, siya palaging namamayagpag, siya palagi ang nananalo. Dennis here. Kasi hindi naman yata siya retired. Bata pa naman siya. Dennis. 4A siya. Kasama daw po 4A. 4A. School yung Region 4A. Siya ba yung nangyari to? Madam Chair, habang hinahanap po, with the permission of Senator Tulfo, Yes. tatanong ko lang ho, I guess, sa central office, ano ho ba yung polisiya nyo pagdating sa pag-blacklisting? Hindi ho ba dapat ho ba can the regional offices decide already? Or dapat ho ba galing sa central office? Na parang, ito na yung mga listahan ng mga kumpanya na wag nyo nang i-entertain sa bidding. Well, the regional directors are automatically in charge of the respective regions. Have what you call, di ba minsan yung dinedelegate mo a certain amount but beyond that you go up? So ano yung amount na they can decide? In as far as the Department of Agriculture is concerned, there's no limit to. What a regional director can do? Is that right? I have released that directly to the regions and let them be responsible. But on the question of Senator Tulfo, Oh, since I came in August of 2022, I don't know about that allegation. But I'm assuring you, we shall do something about it. This is the only time that I learned about this anomaly. I'll attend to that. where is the regional director of 4A? Ayan na. Saan ang regional director ng 4A? Ma'am, actually, our director is currently on sick leave po, kaya hindi siya naka-attend dito. But I'm El Obligado po, PMED Chief of Region 4A. And according po dun sa aming pagtatanong sa aming mga kasama, ang Universal Harvester po ay hindi na po namin, supplier po namin siya dati noong 2018, but currently po wala po siyang sinusupply sa amin na fertilizer. 2022 po, sumali siya sa bidding. Ang pagkakaalam po according to our rice program coordinator, 2018 pa po yung last na supply nila sa Hindi po. Magpakita po kayo ng dokumento to prove na nung 2018 pa blacklisted na sila. O 2022 na hindi na sila sumali. You show us those documents na sino yung nag-provide ng mga fertilizer na nalo sa bidding nung 2021 up to 2022. Kasi may record ang Internal Audit Service na sumasali pa ito ng bidding as far back as 2022. As late as 2022. noted. Record nyo. Yes, ma'am. Okay po. Noted po, sir. We will Okay. provide po. Siguro next time mag-show up, magpakita yung taga-Internal Audit Service. Okay. And then ako din siguro magpapakita ng dokumento sa inyo next time. Kasi ito mabilisan lang ito nakuha kong information na to eh. Now, composting. Sir, can I? Binibigay ito sa mga taga-LGU, may budget na 500 million. Okay. Or more. Ito po ay binibigay sa LGU. Tama?
Senator, yung composting either sa LGU or sa co-op Co-op. or to any association, kasi ang isang composter can service 1,000 households, so it should be a group of people Tama. that will do it. And how much is a composting machine? Do we- 800,000 po.